Ang pattern of violence ni Vice President Sara Duterte na sinasabi ng prosekusyon ang sinubukang tibagin ng depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Isang video ang ipinalabas nila para bigyang konteksto ang sinabi ng bise na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ito yung kwento ng bise sa nangyari umano nang dumulo sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation ng Philippine Military Academy o PMA. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang ay realize na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Natanong din si Matibag kung alam ba niyang nirekomenda noon ng Senado ng kasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Arturo Las Cañas na nagpakilala ng Davao Death Squad hitman. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ng bise sa extrajudicial killing ng alkalde siya ng Davao. Pero nilinaw ni Senador Panfilo Lacson na hindi natuloy ang pagsampa ng kasong perjury kay Las Cañas dahil umamin ito kalaunan sa gawain ng Davao Death Squad. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte. Kaugnay nito, binalikin din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglunsad ng Rage Coalition noong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? The freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kwestiyon naman si Matibag kung bakit hindi inimbestigahan at kinasuhan din si Mayor Baste. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalakay rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panuntok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si Vice President Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon, ilang araw lamang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may konontrata nga si Duterte para pumatay kay Pangulong Marcos. Ani Matibag, nasa 20 tao na ang kanilang tinitingnan. Natanong din siya kung may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man. That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa gitna ng paglilitis, di napigilang mag-react ng mga nasa Senate Gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Pinakalma na lamang ni Escudero ang dalawang panig. Kalaunan, nagsorry si Atty. Lorna Kapunan na tinukoy ni Padilla na nagre-react habang nagsasalita siya. Ani Kapunan, sa paglilitis daw kasi minsan nagre-react ang mga abogado. Pero kaugnay sa pagsabi ni Padilla na sana hindi one-sided ang prosekusyon. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon.
as we say, it is the nature of the beast. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Si Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o grave threats at inciting to sedition laban sa Vice-Presidente. Sinimulan na ng impeachment court ang pagpapadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko para makuha ang ilang bank, tax at AMLC records sina Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Mans Carpio. Bagaman pinayagan ng impeachment court ang pagsubpoena, nagsumite ng written manifestation para tumutol dito ang 5 senador. Joseph Morong, GMA News.